Ano pa yung tanong mo, Nay? Ano po, tinatanong ko po, saka yung panganay ko po yung anak ko na si Rhea, may asawa na siya. Tapos po, nalaman niya ng isang taon na yung asawa niya ay merong kachat, di ba? Tapos, Mm, nalaman niya na nagkaano yung asawa niya, mayroong affair sa Fish, iba. oo, hindi na siya, mula no, ano, sa mga higit isang taon na, ah, lagi siyang nag-anxiety, depression. Depression. Dahil sa ginawa Tapos, ng asawa niya. oo. Tapos, minsan hindi makausap ng matino. Sinasabi, Grabe yung depression niya. sabi ko sa kanya, magsimba ka, hayaan mo na siya. Tapos, ayaw naman siyang, hindi siya nakikinig pag sinasabi ko na magsimba ka siya. Magsimba siya. Mm. At kahit hindi linggo, sobra naman laman siyang trabaho, lagi nang pupunta. Yun, minsan nagtatampo ako sa kanya, mula noon, nung dalaga pa siya, hanggang ngayon, nag-asawa na siya, hindi talaga siya pumupunta ng simbahan. Mm-mm. So, do prayer for liberation sa kanya, Nay. And then, hindi yan papasok yung catechism without liberation prayer. So, yung prayer of liberation, makatulong po yun, Nay, para sa kanya. Dahil, grabe yung frustration niya, yung disposition niya ay parang ang kasiyahan niya ay na-attach sa tao lang, no? O, Yung kasiyahan natin ay hindi sa tao, hindi sa bagay, kundi sa Panginoon lang. Wala nang iba po. Kung we are so attached or slave by a person or by position or by money, hindi tayo maka maka makaobtain ng tunay na kaligayahan. So make liberation prayer na sa kanya. And then continue to catechize him. And then use the sacramentals of the church na. opo, kaya lagi na lang po ako nasa simbahan, yun lang pag ginagawa ko para sa mga pamilya ko, sa That's mga good. anak ko. And Na, trust everything to the Lord. mm, Nakapangyarihan ng Diyos. Just kasi trust Him. sa pamilya namin, ako lang laging nagsisimba. Kasi nilang Mm. ko sila, sabi ko sa kanila, pag linggo, wala naman kami kayong gagawin, lagi ko yung magpupunta sa simbahan. Kasi sa linggo, isang oras lang naman yan. Uunahin palagi ang Una na i-catechize niyo siya sa Eucharistic miracle. Ha? Yung Eucharistic miracle, i-share mo sa kanya. Yung nangyari sa Lanciano, Italy. Dahil kapag mag-invite ka lang and then wala silang knowledge, hindi yan magsakripisyo. So yung sakripisyo niya, Nay, mag-ugat yon sa pag-increase ng kanyang kaalaman. So share mo yung Eucharistic miracle sa Lanciano, Italy, Buenos Aires, yung tinapay naging tunay na laman, yung alak naging tunay na dugo ni Kristo. Yun, i-share mo yun. Okay? Nisi-share ko sa kanya nga palagi yung mga mass mo, yung mga healing deliverance mo. Pero lagi kong ini-share sa kanya. Pero That's good. hindi nila binabasa. Tipunin nyo sila and then magkatechize ka sa kanila. Lalong-lalo na yung Eucharistic miracle na yung Eucharistic miracle. I-highlight mo yung Eucharist na. At sabi niya, huwag kayong magpagod sa tinapay na malalanta. Ang anak ng Diyos ay may bibigay sa inyo yung tinapay na hindi malalanta. It will lead us to eternal life. And then i-connect mo siya sa Eucharistic miracle na with scientific proof po yan. Yan ang isi-share mo sa kanila. Okay? God bless na. Maraming salamat.